kanyang harap, tayo'y magpunta, sama-samang tutunguhin ang tahanan ng Panginoon. Sama-samang magtitipon sa dambana ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay atin pong ipagdiwang ang kapistahan ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma, ngayong 9 ng Nobyembre. Ang palasyo na ibinigay ng pamilya Laterani noong taon 324 kay Papa Sylvester I upang mayroong pinakauna na luklukan ng Santo Papa. Kaya tinatawag na ina ng lahat ng mga simbahan. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media, at ang TV Maria at iba pang mga naugnay sa atin dito sa ating bansa at sa iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating mga intensyon para sa araw ngayon. 10 na ang ating panalangin para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga minamahal ko mga kapatid, sa aklat ni Propeta Ezekiel, ipinapahayag ng anghel na nagmula ang tubig na nagbibigay buhay sa templo ng Diyos. Sa ating ebanghelyo ngayon, nilinis ng Panginoon ang templo upang kanyang ipahayag na ang templo na buhay ay siya, na kung ito ay sisirain ng mga hindi naniwala sa Kanya at patayin siya sa magitan ng kamatayan sa krus, ay mabuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Sa ating buhay, tayo'y naging bahagi din sa mistikong templo na simbahan ng Diyos, na tayo isa sa mga buhay na bato. At dahil napabilang tayo sa templo ng Diyos, kinakailangan natin ang laging maugnay sa Panginoon. At sa mga sandali na tayo dahil sa ating kakulangan, kainan at kasalanan ay napalayo, napahiwalay sa Panginoon, dumulog po tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa
buhay, kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, ipinagdarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong ang katurihan. Panginoong Diyos Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, itong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Maawa ka sa amin, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kadaang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan, sa apnitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat ng patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig na dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pangpang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos
mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Aking bahay na pinili ay pagpapalaing lagi, na ngalan ko'y manatili. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Kahit pumunta si Jesus sa Jerusalem, nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga mamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan
kahit nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinasabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. At pangalawang Sabado ng buwan ng Nobyembre upang ating ipagdiwang ang kapistahan ng dakilang o palasyong simbahan ng Laterano sa Roma. Na ito yung pinaka-sentro noon sa simbahan sapagkat noong ibinigay ng Laterani na pamilya na dating nilagyan nila ng mga kabayo para sa gyera, ngayon ay ginawa ng sentro para sa simbahan, kaya tinatawag ito na ina ng lahat ng simbahan. Bago nalipat ang sentro ng simbahan sa Avignon at napunta sa Vatikano. Ang kahawig po ng Laterano na dakilang basilika o palasyong simbahan ay ang simbahan ng Quiapo. Bakit po? Nandoon rin ang ating poong Hesus Nazareno. Pero siya ay Panginoong Hesus na nagliligtas. At si Juan Bautista. Dito naman sa atin, parokya tayo ng San Juan Bautista at tayo ay shrine ni Hesus Nazareno. Magkahawig nga ang inang simbahan ng Laterano sa simbahan ng Quiapo. Hesus at si Juan Bautista. Pero ang tingnan po natin sa ating mga pagbasa ngayon ay tungkol sa templo. Mahalaga po itong pagtingin natin sa templo sapagkat ito po ay may malaking kahulugan sa buhay natin. Ang templo sa mga Hebreo ay tinatawag na hekal o kaya mikdras. Anong kaibahan sa dalawa? Ang hekal ay templo na para kay Yahweh. Ang mikdras din ay ganon, pero mas ang hekal. Pero dahil ang ating ebanghelyo ay nakasulat sa Koinoko na Grigo, itong hekal ay naos. Nasali naman sa Latin, templum. At kung tingnan natin sa buong Biblia, mayroon pong 100 kabisis na ulit itong salitang templo. Ano ba ang templo? Una, dapat nating tingnan na ang Diyos ay siyang pinaka-banal o kabanal-banalang banal sa lahat ng mga banal. At gusto niyang makipagtagpo sa tao upang makilahok sa kanyang kabanalan. Kaya dito yung templo. Ang templo ay isang espasyo, isang larangan na kung saan ang Diyos ng puspos ng kabanalan ay makipagtagpo sa tao upang makiisa sa Kanya. Pangalawa, ang templo ay ugnayan ng langit at lupa. Sa lupa, mayroon ng tinatawag na bahay dalanginan, bahay ng Diyos. Kaya ang Diyos ay nagpapala sa lahat ng mga nagpupugay sa kanyang templo. Pangatlo, ang templo ay isang napakalaki o napakalawak na simbolo na nagpapahayag ng panukala ng Diyos na gusto niya na lahat tayo'y magsama-sama upang mapasa sa Kanya at magkaisa sa Kanyang
kaharian upang lahat ng mga nilikha, lahat ng mga banal, lahat ng mga pinipili ng Diyos ay doon paghaharian ng kabanal-banalang Diyos sa pamagitan ng kanyang kalulhatiang at o kaya maluwalhati na trono. Pero tingnan natin itong kahulugan ng templo, sapagkat napakarami po ang kahulugan ng templo. Pipili lang tayo ng 9 na mahalaga na kahulugan ng templo. Ang una, yung templo na tinatawag na tabernakulo na itinayo ni Moises doon sa Silo, na kung saan nandoon yung arka o kaban ng tipan na nagpapahayag ng ugnayan ng Diyos at ng kanyang bayang hinirang. Pangalawa ay ang unang templo na itinayo ni Solomon. Ito yung pinakamaganda na templo, pero sinira sa kalaban. Pangatlo, ang templo na inayos ni Zorobabel upang magkaroon ng sentro ang lahat ng mga hinirang ng Diyos at magpupugay sa Kanya. Pang-apat, ang pangalawang templo na itinayo ni dakilang Herod o dakilang Herodes. At ito yung templo na ngayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 2, verse 13 at sumusunod, na kung saan pumasok ang ating Panginoon sa panahon ng Paskwa. Ano po yung Paskwa? Ang Paskwa ay ang Independence Day, ang alaala, na kung saan ang lahat ng mga Israelita doon sa Ehipto ay pinagdaanan lang ng anghel ng kamatayan sapagkat naglagay sila ng dugo ng kordero sa kanilang mga pintuan, at ang tawag doon ay Paska. Ibig sabihin, nilihis. At sa panahon ng Paskwa, lahat sila ay pupunta doon sa templo ng Jerusalem upang mag-alay ng pagpupugay sa Diyos dahil sila ay pinalaya sa Diyos. Pinalaya ng Diyos na si Yahweh. Ang panglima na templo ay ang templo ng katawan ng ating Pong Hesus Nazareno. Kaya sinasabi niya sa ating Ebanghelyo ngayon na gibain ninyo ang templong ito at sa pangatlong araw itayo ko uli. Yun yung templo na katawan ng ating Panginoong Hesus. Yun yung panglima na templo. Ang pang-anim na templo, noong ang ating Panginoon umakyat na sa langit at bumaba sa panahon ng Pentecostes ang Espiritu Santo sa anyo o ng dila ng apoy, ay nabuklod ang simbahan o eklesia. Ang eklesia ay pinagbuklod na templo ng Diyos, na kung saan kinukumpuni ng mga buhay na mga bato, na kung saan ang ulo ang ating Panginoong Hesus, at lahat tayo ay bahagi sa mistikong katawan ng Panginoon na simbahan at templo ng Diyos. Ito yung pang-anim na kahulugan ng templo. Ang pang-7 na kahulugan ng templo ay sa katapusan ng panahon, napahayag doon sa aklat ng pahayag, Revelation, na sa katapusan ng panahon, ang templo ng isang panibagong Jerusalem ay bababa sa langit at mabuklod sa lupa upang lahat ng hinirang ng Diyos ay pag-isahin. At yon ang pinakadakila na templo. Pang-8 na templo, itong ating napakinggan sa ating unang pagbasa na nasa aklat ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 47, 1 at sumusunod, na ito yung templo na nagbibigay buhay, na yung patay na lawa o Dead Sea ay mabuhay muli, at lahat ng madaanan ng tubig na mula sa templo na mga tanim ay mabuhay. Ang mga kahoy ay magkaroon lagi ng dahon, ang dahon ay maging medisina,
at ang bunga nito ay pagkain. Kaya ito yung tinatawag na templo milenial ni Propeta Ezekiel. At pangsyam, ito yung pangsyam na pinakamahalaga na templo. Ito yung templo ng Diyos na kung saan sa simula pa ay Kanya pong nilikha ang tao at inilagay doon sa Eden, doon sa kapangyarihan na punong-puno ng kagalakan at buhay na walang hanggan sa tinatawag na paraiso. At yun mismo ang Diyos ay siyang pinakadakila na templo para sa lahat na kung saan doon tayo nabubuhay at lagi tayong naugnay sa Kanya, sa Kanyang dakilang kabanalan at sa Kanyang kapangyarihan na magbahagi ng buhay na walang hanggan. At ito yung kagalakang walang hanggan na binigay ng Diyos sapagkat yon ang Kanyang presensya. Kaya kapag makita ninyo ang templo na ginawa sa panahon ni Solomon at ginawa rin ni dakilang Haring Herodes, ay mayroong minora. Magpahanggang ngayon may minora na isang kandila, panglagyan ng kandila o mayroong 7 na mga nakasindi na kandila, minora. Yun ay simbolo ng kahoy ng buhay doon sa Eden, sa paraiso, upang maipayag yung dakilang templo ng Diyos. Magpahanggang ngayon, tayo ay magkaroon ng isang pag-asa na tayo na naging templo ng Diyos at bawat isa sa atin na mga tao ay templo ng Espiritu Santo. Ang pagiging templo ay siyang una sa lahat, ang paggalang. Ang paggalang nito, kaya una, itong bahay dalanginan, itong shrine, Basilica Minor, halimbawa ng Quiapo, anuman ang simbahan, anumang kapilya, anumang ermita, anumang mga chapel o makikita natin, dapat igalang natin sapagkat yun ang pook na kung saan nariyan ang Diyos na makipagtagpo sa atin. Hindi lang na tayo basta dadaan at papasok sa simbahan na hindi tayo yuko. Kailang yoyoko tayo at kung pwede pa luluhod muna upang tayo ay magbigay ng paggalang sa Diyos. Kasi parang nakikita na natin na pinagdaanan na lang ang simbahan. Hindi man lang yumuko ang mga tao. Hindi man lang lumuhod at maggalang nito. Kung kulang tayo sa paggalang sa templo, parang hindi na natin ginagalang ang Diyos. Kaya yung gustong magbigay papugay at paggalang sa Diyos, pumalakpak ng malakas upang tayo dito sa loob ng ating Basilica Minor ng Quiapo, tayo ay naugnay sa pinakadakilang templo na presensya ng Diyos, na ang bawat isa ay dapat nating igalang sapagkat templo ng Espiritu Santo. Pero igalang din natin ang mga bahay dalanginan, mga chapel o mga maliliit o malalaki man na simbahan sapagkat yon ang pook na nakipagtagpo ang Diyos sa buhay natin. Sa ating paggalang, naway tatahimik ang lahat upang pakinggan ang kanyang salita. Ang salita niya na hindi lang binabasa dito sa liturhiya ng salita, ang kanyang salita na nagbulong-bulungan o bumubulong sa atin, sa ating mga konsyensya at sa ating mga puso upang pakinggan natin sa katahimikan ang bulong ng Diyos, ang kanyang sinasabi, ang kanyang mensahe na dapat nating bigyang pansin sapagkat kung minsan wala nating panahon sa katahimikan upang damhin, upang pakinggan, upang ugnayan at namnamin ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dito sa templo ng Diyos, dapat nating gawin ang ating ugnayang malaliman sa Diyos upang maipahayag natin ang ating pag-ibig sa Kanya sapagkat mahal
na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, naanahan ang ating tagapagligtas sa buhay na templo ng kanyang simbahan, isang binyagang bayan na tinipon sa ilalim ng kalilinisan Pedro. Manalangin tayo sa ating Ama, sa tulong ng banal na Espiritu at atin pong itutugon, Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang pangdaigdigang simbahan naway lumago sa pagkakaisa at pananampalataya sa pamamagitan ng ating katapatan sa Santo Papa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga bansa naway mabuhay sa kapayapaan at iwasan ang paghihiganti at paglalaban. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga naghahanap sa Diyos naway matagpuan ang bato ng pananampalataya ni San Pedro at ang lakas ng loob ni San Juan Bautista. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Atin nawang ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa gusaling ito ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga yumao naway maging mga buhay na bato sa walang hanggang templo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Mapagmahal na Ama, itinas mo ang katawan ng iyong anak, ang malahating templo ng muling pagkabuhay. Bilang kanyang katawang mistiko at templo sa lupa, inaalay namin sa iyo ang aming mga panalangin. Taglay ang pag-asa na makakabahagi kami sa kayunding muling pagkabuhay ng namito, mita ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsupo ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo, pasasalamat ng puso. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin alay sa'yo, pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan,
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahing ito na ipinagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo. Ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga inaalay dito, sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapaninto na marapat ni kay aming pasalamatan, minarapat mong manahan sa bahay dalanginang itinayo para sa iyo upang kami mahubog mo bilang tahanan ng Espiritu na makipagkapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo ang iyong kabanalan, ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambay ng kaisa ng anak mo, palagi ng makapagluwal na mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng mulahati. Kay isa namang helsi si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kasmitan ng Espiritu yung banal na makalob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig.
Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay, may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa ima, ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Amen. sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pakakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan siya. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsilud po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
mapagmahal, nilob mo ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan. Sa nakikita naming sambayan mo sa lupang ibabaw, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang. Kami panahanan ng iyong kagandang loob, at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa pangitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaot na lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Kung kawang loob po kami nanalangin at kami nagmakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ay gawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag naman sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayo may narito, kayo naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan na inyong panalangin ay dinggin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat, nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong tayo sa kapwa natin mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain ko ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain ka lagi ng pong Isus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng tumutulong sa atin, naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Tayo po ang templo ng Diyos. Ang mga bahay dalanginan ay templo din ng Diyos. Naway ang paggalang natin sa Diyos at pagmamahal, pagpugay sa Kanya, ipahayag natin ng buong puso. Ngayon na po ang pagbasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inagpasan ko sa walang mali na pag-ibig ng Diyos ng katauhan. Pakinggan mo kilingan ng kanan nagsusumamo sa makamtanawa nila. Ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang loob na tinatanaw. Bastasan din po ninyo ang mga dalamimahin, dasal at mga bagay-bagay. Bastasan na may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ang pangako ng sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa unang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kang taglayang kapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin natin pong Isus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati
namin.